Isang pulang folder. Iyon ang unang napansin ni Eliana sa gitna ng mga puting dokumento at kulay abong envelope sa loob ng leather briefcase ni Miguel. Hindi ito dapat nandoon. Kabisado ni Eliana ang laman ng briefcase ng kanyang asawa. Ang hinahanap lang naman niya ay ang lumang titulo ng lupa para sa isang kliyente. Isang bagay na matagal nang nakatago at ipinakiusap ni Miguel na hanapin niya. Pero ang pulang folder na yon, tila ba sumisigaw sa kanya. Nakatago sa pinakailalim na parabang sinadyang ilihim. Hinila niya ito palabas. Walang anumang nakasulat sa labas. Simple lang. Pula. Ang kulay ng panganib. Ang kulay ng pag-ibig. Nagbuntong hininga siya, isang maliit na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Baka naman isang sorpresa lang ito. 10 taon. Ngayong gabi ang kanilang ika-10 anibersaryo ng kasal. Baka ito na ang regalo ni Miguel. Baka isang dokumento para sa isang bagong bahay sa tabi ng dagat na matagal na nilang pinapangarap. Ang bango ng steak na minarinade niya kanina ay umaabot mula sa kusina. Nakahanda na ang mamahaling alak na binuksan niya. Ang lahat ay perpekto para sa isang perpektong gabi. Dahan-dahan, binuksan ni Eliana ang folder. Hindi ito titulo ng bahay. Hindi ito isang sorpresa. Ang mga salita sa itaas ng dokumento ay tila lumundag at sumampal sa kanya. Deed of assignment and transfer of rights. Naramdaman niya ang panlalamig na gumapang mula sa kanyang batok, pababa sa kanyang gulugod. Ang tibok ng puso niya, na kanina lang ay kalmado, ay nagsimulang umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Pinilit niyang basahin ang mga salita, kahit pa nagsisimulang manlabo ang kanyang paningin. Ang kanyang mga mata ay mabilis na hinanap ang mga detalye, sinusubukang intindihin ang isang bagay na ayaw tanggapin ng kanyang isipan. Project name, The Azure Haven Luxury Villas ang Azure Haven, ang pinakamalaking proyekto ng De Leon Realty, ang proyektong nagpatatag sa kanilang kumpanya. Ang proyektong pinagpuyatan nilang dalawa ni Miguel, gabi-gabi. Senyor, Miguel De Leon, CEO, De Leon Realty. Ni, napatigil sa paghinga si Eliana. Kinailangan niyang basahin ang pangalan ng 3 beses bago ito tuluyang pumasok sa kanyang utak. Isabel Reyes. Sino si Isabel Reyes? Ang pangalan ay pamilyar, ngunit hindi niya ito mailagay sa tamang lugar. Isang kliyente, isang investor, at saka isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isip. 1 linggo na ang nakalipas sa isang party ng kumpanya. Ipinakilala siya ni Miguel sa bago nitong executive assistant, isang babaeng mas bata na may mga matang puno ng ambisyon at isang ngangiting hindi umabot sa mga mata nito. Isabel, hindi maaari. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binabasa niya ang mga sumusunod na talata. Ang bawat salita ay parang isang pako na ibinabaon sa kanyang puso. Ang paglipat ng pagmamay-ari ng buong proyekto na magkakabisa. Upon the finalization of the annulment or legal separation of the marriage between Miguel De Leon and Eliana Salvador, ang hangin sa silid ay tila naubos, hindi siya makahinga. Paghihiwalay. Ang salitang yon ay paulit-ulit na umikot sa kanyang isipan. Anong paghihiwalay? Masaya sila. Maayos sila. Ngayong gabi ang kanilang anibersaryo at sa pinakailalim ng pahina, ang huling dagok na tuluyang pumatay sa kanyang kaluluwa. Isang pirma, ang pamilyar na sulat kamay na kaya niyang iguhit kahit nakapikit. Ang pirma na nakasulat sa kanilang marriage contract. Ang pirma na nakasulat sa bawat birthday card na ibinibigay nito sa kanya. Miguel De Leon. Nabitawan niya ang mga dokumento. Ang mga papel ay nagsikalat sa sahig na parang mga tuyong dahon sa taglagas. Napayuko si Eliana, napaluhod. Ang kanyang lakas ay biglang nawala. Ang kanyang mga kamay ay nanlalamig. Ang kanyang dibdib ay sobrang sikip na parang may isang kamay na humihigpit dito. 10 taon. 10 taon ng pagmamahal, ng tiwala,
ng pagsasakripisyo. 10 taon para lang dito, biglang nagring ang kanyang cellphone na nasa ibabaw ng mesa. Ang pangalan ni Miguel ay lumabas sa screen na may kasamang litrato nilang dalawa na masayang magkayakap sa isang beach. Tumunog ito ng tumunog. Ang masayang ringtone ay tila isang pangiinsulto sa kanyang pagdurusa. Hindi niya ito kayang sagutin. Anong sasabihin niya? Paano siya magpapanggap na walang alam? Hinayaan niyang mamatay ang tawag. At sa katahimikan na sumunod, isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Tumama sa makintab na sahig. Sinundan ito ng isa pa at isa pa, hanggang sa narinig niya ang tunog ng sasakyan ni Miguel na pumarada sa garahe. Narinig niya ang pagbukas ng pinto sa ibaba. "Eli darling, I'm home!" Ang boses niya. Masaya. Walang kamalay-malay. Nanigas si Eliana sa kanyang kinauupuan sa sahig ng kanilang home office na papaligiran ng mga pira-pirasong katibayan ng kanyang kataksilan. Sa isang kamay, hawak niya ang isang malaking palumpon ng mga rosas. Sa kabilang banda, hawak ni Eliana ang basag niyang puso. "Ellie? Nasaan ka, mahal?" Masiglang tawag muli ni Miguel mula sa hagdanan. Ang kanyang mga yapak ay papalapit ng papalapit. Sa isang iglap, bago pa man makatapak si Miguel sa loob ng silid, kumilos si Eliana. Ang adrenaline na dulot ng takot at pagtataksil ay bumuhay sa kanyang nanlalamig na katawan. Mabilis niyang pinulot ang mga nagkalat na papel, isinilid ang mga ito pabalik sa pulang folder, at itinago sa ilalim ng isang makapal na libro sa pinakamababang estante ng aparador, akto. Bumukas ang pinto at pumasok si Miguel. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamahal. Isang pagmamahal na ngayon ay alam ni Eliana na kasinungalingan. "There you are," sabi nito. Ang boses ay malambing. "Kanina pa kita tinatawag. Akala ko kung napano ka na." Lumapit ito at iniabot sa kanya ang palumpon ng rosas. Napilitan siyang tumayo. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig pa rin. Pinilit niyang ngumiti. Isang ngiting pakiramdam niya ay magbibitak sa kanyang mukha. "Sorry, may hinahanap lang ako," sabi niya. Ang kanyang boses ay bahagyang paos. Inabot niya ang mga bulaklak. Ang bango nito, na dati nagdudulot sa kanya ng kilig, ngayon ay parang amoy ng isang funeral wreath. "Thank you, ang gaganda. Para sa pinakamagandang asawa sa buong mundo," sabi ni Miguel, at hinalikan siya sa noo. Naramdaman ni Eliana ang kanyang labi sa kanyang balat at kinailangan niyang pigilan ng sarili na umatras. Ang bawat haplos niya ngayon ay may lason. "Happy anniversary, mahal," bulong nito. "Happy anniversary." Ganti ni Sanam. Ang mga salita ay parang buhangin sa kanyang bibig. Ang hapunan ay isang pagpapanggap, isang perpektong dula ng isang masayang mag-asawa. Naupo sila sa hapagkainan na si Eliana mismo ang nag-ayos. Ang mga kandila ay nagbibigay ng malambot na liwanag. Ang steak ay perpekto ang luto. Ang alak ay sumasayaw sa kanilang mga kopita. Pero para kay Eliana, ang lahat ng ito ay walang lasa. Ang bawat subo ng pagkain ay tila bumabara sa kanyang lalamunan. Pinanood niya si Miguel habang kumakain ito, habang nagkukwento tungkol sa kanyang araw sa opisina. Pinanood niya kung paano ito tumawa, kung paano nito hinawakan ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa. Ang lalaking kaharap niya ay ang parehong lalaki na minahal niya sa loob ng 10 taon. Pero isa na rin itong estranghero. Isang manlilinlang. "Okay ka lang ba?" tanong ni Miguel. Napansin marahil ang kanyang katahimikan. Parang ang lalim ng iniisip mo. Mabilis na umiling si Eliana at muling ngumiti. "Pagod lang siguro. Pero masaya ako. Masayang masaya." Kasinungalingan. Naniwala naman ito. Bakit hindi? Sa loob ng 10 taon, wala siyang ibang ginawa kundi ang pagkatiwalaan ito ng buo. Nang gabing iyon, humiga siya sa tabi ni Miguel sa kanilang kama. Pinakiramdaman niya ang init ng katawan nito
Ang marahang paghinga nito, nahudyat na tulog na ito. Dati, ang tunog na yon ang nagpapakalma sa kanya. Ngayon, para iyong tunog ng isang bomba na malapit nang sumabog. Dahan-dahan, dahan-dahan siyang bumangon. Tumingin siya sa cellphone ni Miguel na nakacharge sa bedside table. Ang puso niya ay kumakarera. Paano kung may password? Paano kung magising siya? Pero kailangan niyang malaman. Kailangan niya ng kumpirmasyon. Kahit pa alam niyang dudurugin lang nito ang natitirang bahagi ng kanyang puso. Kinuha niya ang cellphone. Nag-swipe siya para buksan ito. Walang password. Ganoon siya katiwala. Ganoon siya kakampante na hinding-hindi siya magdududa. Agad niyang pinuntahan ang gallery ng mga litrato. Sa una, puro mga litrato niya. Mga litrato nilang dalawa. Mga litrato ng kanilang mga biyahe. Pero habang nag-i-scroll siya pababa, sa isang hidden folder na may pangalang work files, natagpuan niya ang katotohanan. Mga litrato ni Miguel at ni Isabel. Isang selfie sa loob ng kotse. Ang ulo ni Isabel ay nakasandal sa balikat ni Miguel. Isang litrato na kuha sa isang bar. Magkalapit ang kanilang mga mukha. Parehong nakangiti. Isang litrato kung saan magkahawak ang kanilang mga kamay sa ibabaw ng isang mesa. At ang pinakamasakit sa lahat, isang video kung saan inaabutan ni Miguel ng kwintas si Isabel. Isang kwintas na kamukhang-kamukha ng regalong natanggap ni Eliana noong kanilang ika-5 anibersaryo. Sa video, maririnig ang tawa ni Isabel, isang tawang matamis pero puno ng panunuya. Bagay ba sa akin maging Mrs. De Leon? Tanong nito. At sumagot si Miguel, You were born for it, babe. Naramdaman niya ang pag-akyat ng asido sa kanyang lalamunan. Binitawan niya ang cellphone na para siyang napaso. Hindi pa siya tapos. Pinilit niya ang sarili na damputin muli ang aparato ng kataksilan. Binuksan niya ang kanilang mga mensahe. Ang usapan nila ay puno ng mga salitang kailanman ay hindi na muling sasabihin ni Miguel sa kanya. Babe, I miss you. Can't wait to be with you. Ang bawat mensahe ay isang punyal. Isabel, kailan mo ba kasi sasabihin sa kanya? Pagod na akong magtago. Miguel, malapit na babe. Konting tiis na lang. I'm just finalizing the transfer of the last major asset. Isabel, the Azure Haven? Good. Siguraduhin mo lang na sa akin lahat mapupunta. Ayoko ng kahati. Miguel, of course, everything will be yours. Akin ka. At sa'yo ang lahat ng sa akin. Lahat. Ibubuhos niya ang lahat ng pinaghirapan nila sa babaeng iyon. Biglang sumikip ang dibdib ni Eliana. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa galit. Isang galit na nagsimulang mag-apoy mula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Ang De Leon Realty. Ang kanilang kumpanya. Pero hindi. Hindi iyon ang buong katotohanan. Isang ala-ala ang bumalik sa kanya. Malinaw na parang kahapon lang nangyari. Nakatayo siya sa isang malawak na bakanting lote sa Alabang, katabi ng isang mas batang Miguel na puno ng pangarap. Kasama nila ang kanyang ama. Ito na ang huling pamana namin sa iyo, anak. Sabi ng kanyang ama. Ang mga mata nito ay puno ng pagmamahal at pag-asa. Iniabot nito kay Miguel ang isang lumang folder na naglalaman ng orihinal na titulo ng lupa. This land has been in our family for 3 generations. Gamitin ninyo ito para itayo ang mga pangarap ninyo. Tumingin ang ama niya kay Miguel, isang tinging may halong pagtitiwala at babala. Alagaan mo ang anak ko, Miguel, at ang lupang ito. Huwag mo siyang sasaktan. Pangako po, tito, hinding-hindi. Sagot ni Miguel. Hawak ang kamay ni Eliana. Sa lupang iyon itinayo ang kanilang unang proyekto. Iyon ang naging pundasyon ng De Leon Realty. Ang diwa ng kumpanya ay hindi galing sa pangalan ni Miguel, kundi sa dugo at pawis ng mga ninuno ni Eliana. At ngayon, ang lalaking nangako sa kanyang ama ay siya ring lalaking unti-unting ninanakaw ang pamnang iyon. Piraso bawat piraso. Hindi na niya kaya. Mabilis ngunit maingat niyang ibinalik ang cellphone sa bedside table. Tumayo siya
at naglakad papasok sa banyo. Nilock ang pinto. Sumandal siya sa malamig na kahoy, pinipigilan ng isang hikbi na gustong kumawala. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay wasak. Ang mga mata ay namumugto. Ang mukha ay namumutla. Pero sa likod ng mga luhang yon, isang bagong kislap ang nagsimulang mabuo. Isang kislap ng determinasyon. Kinuha niya ang sariling cellphone. Nanginginig ang mga daliri niya habang hinahanap ang isang pangalan sa kanyang contacts. Marco. Ang kanyang matalik na kaibigan mula pa noong kolehiyo. Isang abogado. Ang nag-iisang tao na mapagkakatiwalaan niya sa mga oras na ito. Nagring ito ng 2 beses bago sumagot. Eli, napatawag ka? It's almost midnight, sabi ng inaantok na boses sa kabilang linya. Hindi siya nakapagsalita agad. Isang nanginginig na hininga lang ang lumabas sa kanya. Ellie, are you there? Umiiyak ka ba? Nagbago ang tono ni Marco, naging alerto at puno ng pag-aalala. Anong nangyari? At doon na bumuhos ang kanyang mga luha, mga hikbing sinubukan niyang gawing tahimik para hindi magising ang halimaw sa kabilang kwarto. Marco, bulong niya, ang boses ay basag. Nasaan ka? Pupuntahan kita. Wag, mabilis niyang sabi. Wag kang pupunta dito. Pero kailangan ko ng tulong mo. Anything, Eli. Sabihin mo lang. Do you need a lawyer? Makikipaghiwalay ka na ba? Napapikit si Eliana. Huminga siya ng malalim. Hinugot ang lahat ng lakas na natitira sa kanya. Iminulat niya ang kanyang mga mata. Nakatitig sa wasak na babae sa salamin. Tulungan mo ako. Nabasag muli ang kanyang boses, pero sa pagkakataong ito, may diin. May bagsik. Hindi para makipaghiwalay. Tulungan mo akong bawiin ang lahat. Isang maliit at halos walang taong coffee shop sa isang eskinita sa Quezon City. Ito ang lugar na pinili ni Marco. Malayo sa mga matang mapanghusga ng Makati. Malayo sa mundo ni Miguel de Leon. Dumating si Eliana na nakasuot ng simpleng blusa at pantalon. Walang kolorete sa mukha. At nakatago sa likod ng malalaking salamin sa mata. Ang babaeng pumasok sa loob ay ibang-iba sa eleganteng Eliana Salvador na kilala ng lahat. Siya ay isang anino. Isang babaeng dala-dala, ang bigat ng buong mundo sa kanyang mga balikat. Nakaupo na si Marco sa isang sulok. May 2 tasa ng kape na naghihintay. Tumayo ito nang makita siya. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Hindi siya nito niyakap. Sa halip, marahan itong hinawakan ng kanyang siko at inalalayan siya paupo, na para bang isa siyang babasaging salamin na anumang oras ay maaring mabasag. Salamat sa pagpunta, basag ang boses ni Eliana. Palagi, Ellie. Alam mo yan, sagot ni Marco. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit matatag. Ngayon, sabihin mo sa akin ang lahat, mula sa simula. At ikinuwento niya. Ikinuwento niya ang tungkol sa pulang folder, ang kontrata, ang pangalang Isabel Reyes. Ikinuwento niya ang mga litrato at mensahe sa cellphone at habang nagsasalita siya, inilabas niya mula sa kanyang bag ang mga photocopies ng kontrata na nagawa niyang kunin kaninang madaling araw habang mahimbing na natutulog si Miguel. Kinuha ni Marco ang mga papel. Habang binabasa niya ito, nakita ni Eliana ang pagbabago sa kanyang mukha. Ang pag-aalala ay napalitan ng di makapaniwalang tingin at pagkatapos ay ng isang malamig na galit. Nagsalubong ang kanyang mga kilay at tumigas ang kanyang panga. Hindi ito ang reaksyon ng isang kaibigan lamang. Ito ang reaksyon ng isang profesional na nakakita ng isang malinaw na krimen. Ang kapal ng mukha niya, bulong ni Marco, ibinaba ang mga papel. Hindi lang ito kataksilan, Ellie. Ibang level na to. Tumango si Eliana. Isang luha ang muling dumaloy sa kanyang pisngi. Kaya kailangan kita, Marco. Kailangan ko ng pinakamagaling na annulment lawyer
para makuha ko ang nararapat sa akin. Tumingin sa kanya si Marco, isang tingin na hindi niya inaasahan. Doon ka nagkakamali, Ili. Napakunot ang noo ni Eliana. Anong ibig mong sabihin? Una, hindi mo kailangan ng annulment lawyer. Sabi ni Marco, umayos ng upo at sumandal. Kasi hindi na ako annulment lawyer. Matagal na. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Eliana. Ano? Pero, akala ko, I shifted my practice years ago. Pagpapatuloy ni Marco, ang kanyang boses ay nagkaroon ng bigat at autoridad. I investigate financial crimes, corporate fraud, money laundering, asset concealment. Yan ang mundo ko ngayon at itong ginagawa ni Miguel. Sabi niya, tinuro ang mga dokumento. This isn't just infidelity that can be settled by dividing assets. This is calculated, deliberate fraud. Natigilan si Eliana. Isang bagong pinto ang biglang nagbukas sa kanyang isipan. Isang pinto na hindi niya alam na naroroon. Ang plano niya ay simpleng makipaghiwalay at lumaban para sa kanyang share. Ngunit ang sinasabi ni Marco ay iba. Isang bagay na mas malalim, mas mapanganib, at mas makapangyarihan. Fraud? Ulit niya. Oo. Ang paglipat ng mga conjugal assets sa isang third party bago ang isang legal separation na may malinaw na intensyon na itago ito mula sa asawa ay isang krimen. Paliwanag ni Marco. Ang arogansya niya ang magiging kahinaan niya. Iniisip niyang isa kang simpleng may bahay na walang alam sa negosyo. Iniisip niyang nasira ka na niya, na durog ka na, kaya tatanggapin mo na lang ang kahit anong ibigay niya. Parang isang maliwanag na ilaw ang biglang tumutok sa kadiliman ng kanyang isipan. Ang sinasabi ni Marco ay tama. Ganoon ang tingin sa kanya ni Miguel. Isang palamuti, isang asawang sunod-sunuran. Kaya yun ang gagamitin natin laban sa kanya. Sabi ni Marco, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa ideya. His arrogance is his blind spot. He thinks you've already broken down, so we'll use that. Paano? Tanong ni Eliana. Ang kanyang boses ay halos pabulong, ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, mula kagabi, may bakas na ito ng pag-asa. Ibibigay mo sa kanya ang lahat ng gusto niya. Sabi ni Marco, ang bawat salita ay may diin. You don't fight. You don't argue. You surrender. Magiging isa kang asawang wasak, na ang tanging gusto na lang ay makalaya sa sakit. Sasabihin mong ayaw mo ng kahit anong ari-arian dahil nagpapaalala lang ito sa kanya. Hahayaan mo siyang ilipat ang lahat. Sa pangalan ni Isabel Reyes, naramdaman ni Eliana ang takot na gumapang sa kanyang dibdib. Kaya ko ba yon? Ang magpanggap? Kailangan mong kayanin, mariing sabi ni Marco. Bawat dokumentong pipirmahan mo, bawat pag-uusap ninyo, bawat paglilipat ng pera, lahat yan ay magiging ebidensya. Ako ang bahala sa likod. I will gather everything. We will build a case so strong, so airtight, that by the time he realizes what's happening, it will be too late. Hindi lang natin babawiin ang para sa'yo, Eli. Sisirain natin sila. Isang katahimikan ang namagitan sa kanila. Pinoproseso ni Eliana ang lahat. Ang plano ay mapanganib at nangangailangan ng lakas ng loob na hindi niya alam kung meron siya. Ngunit nang maalala niya ang mukha ni Isabel sa mga litrato, ang mga salita sa kanilang mga mensahe, ang pangako ni Miguel sa kanyang ama, nawala ang takot. Napalitan ito ng isang bagay na mas matindi, determinasyon. Tumingin siya kay Marco. Sige, gawin natin. Umalis si Eliana sa coffee shop na may bagong bigat sa kanyang dibdib. Hindi na ito ang bigat ng kalungkutan, kundi ang bigat ng isang misyon. Habang naglalakad siya pabalik sa kanyang sasakyan, napatingin siya sa kanyang refleksyon sa isang salamin ng bintana ng tindahan. Nakita niya ang babaeng pagod at may namumugtong mga mata. Pero sa likod ng lahat ng yon,
may bago sa kanyang tingin. Isang talim, isang lamig. Ang Eliana na umiyak buong gabi sa sahig ng banyo ay wala na. Ang babaeng nakatayo ngayon ay nagsisimula ng maging isang mandirigma. Inayos niya ang kanyang damit, itinuwid ang kanyang likod. Pumasok siya sa kanyang sasakyan at huminga ng malalim. Oras na para umarte. Pagdating niya sa bahay, nadatnan niya si Miguel sa sala. Nagbabasa ng dyaryo, umiinom ng kape, na para bang isang normal na umaga lang. Naglakad siya papalapit. Ang bawat hakbang ay may bigat. Huminto siya sa kanyang harapan. Naramdaman ni Miguel ang kanyang presensya at ibinaba nito ang dyaryo. "Ellie, good morning! Saan ka galing?" Tanong nito, nakangiti. Hindi siya ngumiti pabalik. Hinayaan niyang makita nito ang pamumugto ng kanyang mga mata. Hinayaan niyang manginig ng bahagya ang kanyang mga labi. Ang unang yugto ng dula ay magsisimula na. "Miguel," sabi niya, ang kanyang boses ay maingat na pinahina at pinuno ng pighati. "Kailangan nating mag-usap." Ang katahimikan sa pagitan nila ay mabigat. Halos pwedeng hiwain ng kutsilyo. Ang nangiti ni Miguel ay dahan-dahang nawala. Napalitan ng pagkalito habang tinititigan niya ang mukha ni Eliana. Isang mukha na walang emosyon, na parang isang maskara ng kalungkutan. "Anong pag-uusapan natin?" tanong ni Miguel. Ibinaba ang tasa ng kape. "May problema ba, mahal?" Ang salitang mahal ay tumusok sa kanyang puso, pero hindi niya ito ipinahalata. Sa halip na sumagot, dahan-dahan siyang naglakad papunta sa coffee table. Mula sa bulsa ng kanyang pantalon, inilabas niya ang ilang piraso ng papel na nakatupi. Hindi ito ang kontrata. Ito ay isang bagay na mas personal, isang bagay na mas masakit. Inilatag niya ang mga ito sa ibabaw ng makintab na kahoy, mga litratong ipinrint niya mula sa cellphone ni Miguel kaninang madaling araw. Ang selfie sa kotse, ang magkahawak kamay sa restaurant, ang halos magkadikit nilang mga mukha sa bar. Nakita ni Eliana ang pagbabago sa mukha ni Miguel habang tinitingnan nito ang mga larawan. Ang pagkalito ay naging pagkabigla. Pagkatapos ay pagkakasala. Nag-iwas ito ng tingin, hindi makatingin, ng diretso sa kanya. "Ellie," nagsimula ito. Ang boses ay puno ng pagkataranta. "Let me explain. Hindi yan ang iniisip mo." "Huwag, Miguel. Huwag mo akong gawing tanga." Sigaw ng isip ni Eliana. Pero ang lumabas sa kanyang bibig ay isang mahinang, pagod na boses. "Huwag na, Miguel. Pagod na ako." Tumingin siya sa malayo, sa bintana, na para bang ang tanawin sa labas ay mas importante kaysa sa lalaking sumira sa kanyang mundo. Ito ang sinabi ni Marco. "Huwag kang magalit. Magpakita ka ng pagkasira. Pagod na akong mag-isip." Pagpapatuloy niya, ang bawat salita ay maingat na binitawan. "Pagod na akong umasa. Pagod na akong masaktan." "Eli, please, makinig ka muna. Alam ko na ang lahat." Putol niya. Sa wakas ay tumingin sa mga mata nito. Hinayaan niyang makita ni Miguel ang kawalan ng buhay sa kanyang mga mata, ang resulta ng isang gabing walang tulog at puno ng luha. "Nakita ko ang kontrata, ang para kay Isabel Reyes." Doon natigilan si Miguel. Ang anumang pagtatangka na magsinungaling ay namatay sa kanyang mga labi. Alam niyang huli na ang lahat. Ang nakikita niya na lang ngayon ay kung paano kontrolin ang sitwasyon. Huminga ng malalim si Eliana. Pinipiga ang lahat ng kanyang lakas para sa susunod na bahagi ng kanyang pag-arte. "Gusto ko ng annulment, Miguel." Isang saglit na katahimikan. Inaasahan na ito ni Miguel. Tumango ito. Ang mukha ay nagpapakita ng pagsisisi na alam ni Eliana ay peke. "Kung yan ang gusto mo, I understand. Hatiin natin ang lahat ng maayos." "Hindi." Mabilis na sagot ni Eliana. Napakunot ang noo ni Miguel. "Anong hindi?" "Ayokong humati," sabi ni Eliana, umiling ng marahan. "Ayoko ng kahit ano." Dito na tuluyang nagbago ang ekspresyon ni Miguel.
Ang pagkakasala ay napalitan ng pagdududa. Tinitigan siya nito na para bang sinusuri kung nagsasabi ba siya ng totoo. Ellie, anong sinasabi mo? Pinaghihirapan natin 'to. May karapatan ka sa kalahati. Ang kapal ng mukha mo. Hindi natin ito pinaghihirapan. Pamilya ko ang nagsimula nito. Gusto niyang isigaw. Ngunit pinigilan niya ang sarili. At ano ang gagawin ko doon, Miguel? Tanong niya. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanya. Isang tawang walang saya. Titira ako sa isang malaking bahay na magpapaalala sa'yo. Magpapatakbo ako ng kumpanyang magpapaalala sa'yo. Bawat sulok ng buhay na to, nandoon ka. Ayoko na. Suko na ako. Lumapit siya sa sofa at naupo. Yumuko na parang pasan-pasan ang buong mundo. Gusto ko lang ng katahimikan. Gusto ko lang makalaya. Pinanood siya ni Miguel. Pinag-aaralan ang bawat galaw niya. Nakikita ni Eliana sa gilid ng kanyang mga mata ang pag-iisip nito. Siyempre, magdududa ito. Masyadong maganda para maging totoo. Kaya may isa akong kondisyon, sabi ni Eliana. Itinaas ang kanyang tingin. Ibibigay ko sa iyo ang annulment. Pipirmahan ko ang lahat ng papeles. Walang gulo. Walang away sa korte. Nakinig ng mabuti si Miguel. Ito ang gusto nito. Isang mabilis at tahimik na paghihiwalay. Pero kapalit nito, pagpapatuloy ni Eliana, ang kanyang boses ay bahagyang nanginig. Ilipat mo ang lahat sa pangalan niya. Natigilan si Miguel. Sa kanya. Kanino? Kay Isabel, sabi ni Eliana. Binigkas ang pangalan na parang isang sumpa. Ibigay mo sa kanya lahat. Ang mga bahay, ang mga kotse, ang kumpanya. Ibigay mo sa kanya para wala nang matira sa akin na magpapaalala sa inyong dalawa. Yun lang ang paraan para tuluyan na akong makalaya. Para maging tunay na malaya na rin kayo. Isang mahabang katahimikan. Ang hangin sa silid ay puno ng tensyon. Nakikita ni Eliana ang giyera sa isipan ni Miguel. Ang pagdududa laban sa kasakiman. Ang takot na baka ito ay isang patibong laban sa arogansya na nagsasabing karapat dapat siya sa ganitong kadaling tagumpay. Tinitigan siya ni Miguel. Tinitigan nito ang kanyang mga mata na namumumugto, ang kanyang mga kamay na bahagyang nanginginig sa ibabaw ng kanyang kandungan, ang kanyang balikat na nakayuko sa pagod at kabiguan. At doon, nakita ni Eliana ang pagbabago. Ang pagdududa sa mga mata nito ay dahan-dahang napalitan ng awa. At pagkatapos ng awa, isang kislap ng tagumpay. Naniwala ito. Naniwala ito dahil ito ang gusto niyang paniwalaan, na si Eliana ay mahina, na nasira niya ito ng lubusan, na ang babaeng minsan niyang minahal ay sumuko na ng tuluyan. Tumayo si Miguel at marahang lumapit sa kanya. Lumuhod ito sa kanyang harapan at hinawakan ang kanyang mga kamay. Malamig. Tulad ng puso nito. Eli, I'm so sorry, sabi nito. Ang boses ay puno ng pekeng pagsisisi. Patawarin mo ako. Kung yan ang magpapalaya sa'yo, gagawin ko. Tumango lang si Eliana, hindi makapagsalita. Baka kung ano pa ang masabi niya. Halos masuka siya sa kanyang pag-arte, sa paghawak nito sa kanya. Sige na, bulong niya. Umalis ka na. Pumasok ka na sa trabaho. Kailangan kong mapag-isa. Hinalikan ni Miguel ang kanyang kamay bago tumayo. Okay, I'll call my lawyer. Aayusin ko na ang lahat. Tumalikod na ito at naglakad paalis. Naghintay si Eliana hanggang sa marinig niya ang pagsara ng pinto sa labas at ang tunog ng paalis na sasakyan. Nang siya na lang ang mag-isa sa katahimikan ng bahay, doon lang siya huminga ng malalim. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at sumandal sa sofa. Ang unang bahagi ay tapos na. Ang pain ay nailagay na. Ilang minuto ang lumipas, kinuha niya ang kanyang cellphone para tawagan si Marco. Ngunit bago pa man niya ito magawa, isang tawag ang pumasok. Si Miguel. Hindi niya ito sinagot. Ngunit maya-maya,
Isang text message ang dumating. Binuksan niya ito. Miguel, my lawyer will start drafting the transfer documents tomorrow. I love you, Eli, and I'm sorry. Kasinungalingan. Lahat kasinungalingan. Isinara na sana niya ang cellphone nang biglang may pumasok na isa pang text mula pa rin kay Miguel. Mukhang nagkamali ito ng pinadalhan. Isang mensahe na malinaw na para sa iba. Miguel, it worked. It went better than I expected. She's giving us everything. Nag-init ang mga mata ni Eliana. Kinagat niya ang kanyang labi para pigilan ang galit. Maya-maya, ang cellphone naman ni Eliana ang nag-vibrate. Isang hindi pamilyar na numero. Unknown number? Siguraduhin mo lang, Miguel. Baka may patibong siya. Natigilan si Eliana. Si Isabel. Nagkamali ng pinadalhan si Miguel. At nagkamali rin ng reply si Isabel. Sa isang iglap, nalaman ni Eliana na ang babaeng kalaban niya ay hindi tanga. Nagdududa ito. Ang laro ay mas naging mapanganib. Ang amoy ng mamahaling pabango at bagong leather ang sumalubong kay Miguel pagpasok niya sa pinto ng condominium unit sa BGC. Ibang-iba sa amoy ng kanilang bahay ni Eliana. Isang amoy ng lemon-scented floor wax at ng mga bulaklak mula sa hardin. Ang bahay na yon ay amoy ng kahapon. Ito, ang kondo na ito ang amoy ng kanyang kinabukasan. Nakangiting naghihintay sa kanya si Isabel, nakasuot ng isang pulang silk robe na bumabagay sa kulay ng kanyang mga labi. Lumapit ito at yumakap sa kanya ng mahigpit. So, tanong nito, ang boses ay puno ng pananabik. How did it go? Naniwala ba siya? Hinalikan siya ni Miguel, isang halik na puno ng tagumpay. I played my part perfectly. Pagmamayabang niya habang hinuhubad ang kanyang coat. The grieving husband, torn apart by his mistake. Of course, she bought it. Lahat. Pumunta siya sa minibar at nagsalin ng 2 kopita ng champagne. Iniabot niya ang isa kay Isabel. She's broken, Belle. Completely shattered. In fact, she's the one who suggested it. Suggested what? That I transfer everything to you. Sabi ni Miguel, isang ngisi ang gumuhit sa kanyang mukha. Para daw wala nang magpapaalala sa kanya sa akin. She's giving us everything on a silver platter. Tinaas ni Isabel ang kanyang kilay, may bahid ng pagdududa. Masyadong madali, Miguel. Yung text ko sa'yo kanina, seryoso ako. What if it's a trap? Tumawa si Miguel. A trap? From Eliana? Belle, please. Kilala ko ang asawa ko. She's a good woman, a good wife. But she's not a fighter. Wala siyang alam sa negosyo. She spent the last 10 years arranging flowers and planning dinner parties. Wala siyang kakayahang gumawa ng patibong. Itinaas niya ang kanyang kopita. To us. To our new life. To our new empire. Itinaas din ni Isabel ang kanyang kopita. Ngunit ang pagdududa ay hindi pa rin nawawala sa kanyang mga mata. To us, sabi nito, at uminom sila. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-uusap at pagpaplano, biglang tumayo si Isabel. Wait here, sabi nito. May ipapakita ako sa'yo. Isang bagay na mas magpapatibay sa desisyon mo. Pumasok ito sa banyo. Narinig ni Miguel ang pagbukas ng isang cabinet. Ang isip niya ay lumipad pabalik kay Eliana. Isang maliit na bahagi niya ang nakaramdam ng kirot. 10 taon. Hindi biro ang 10 taon. Naalala niya ang itsura nito kanina. Ang pamumugto ng mga mata, ang panginginig ng mga kamay. Nasaktan niya ito. Lubos. Pero mabilis niyang iwinaksi ang isiping iyon. Kailangan to. Sabi niya sa sarili. Si Eliana ay naging komportable, naging boring. Ang apoy sa pagitan nila ay matagal nang naging abo. Si Isabel naman, si Isabel ay apoy mismo, ambisyon, pagnanasa, buhay. Lumabas si Isabel mula sa banyo. Sa kanyang kamay, may hawak siyang isang puting bagay. Ano yan? Tanong ni Miguel. Hindi ito sumagot. Inilapag lang niya ito sa ibabaw ng glass table sa kanyang harapan. Isang pregnancy test.
At sa maliit na bintana nito, dalawang malinaw na linya. Positibo. Natigilan si Miguel. Tumingin siya mula sa test papunta sa mukha ni Isabel. Totoo ba to? Tumango si Isabel at sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ni Miguel ang isang tunay na kislap ng vulnerabilidad sa mga mata nito. Last week ko pa nalaman, hinihintay ko lang ang tamang panahon para sabihin sa'yo. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Miguel, magkakaanak na tayo. Isang pamilya. Ang salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa isip ni Miguel. Isang anak, isang tagapagmana, ang isang bagay na hindi na ibigay sa kanya ni Eliana sa loob ng 10 taon. Biglang bumalik sa kanyang alaala ang isang imahe mula sa nakaraan. Isang mas batang Eliana, ang mga mata ay nagniningning habang hawak-hawak ang blueprint ng kanilang unang proyekto. We'll build a legacy, Miguel, sabi nito noon. Isang bagay na maipapamana natin sa mga anak natin. Ang kirot ay bumalik. Mas matindi sa pagkakataong ito. Isang pangakong napako. Ngunit nang tumingin siya sa 2 linya sa pregnancy test at sa nag-aabang na mukha ni Isabel, ang kirot ay napalitan ng isang bagong damdamin. Pag-asa. Katuwiran. Ito na ang hudyat. Ito ang nagpapatunay na tama ang kanyang desisyon. Hindi na ito tungkol sa pagnanasa lang. Tungkol na ito sa pagbuo ng isang tunay na pamilya. Ang pamilyang hindi na kayang ibigay ni Eliana. Isang malapad na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Tumayo siya at niyakap si Isabel ng mahigpit. This changes everything, bulong niya. We have to speed things up. Kinabukasan, nasa opisina na siya ng kanyang abogado, si Attorney Mendoza, isang matandang lalaki na matagal nang nagsisilbi sa kanya. I want you to draft the transfer documents for all my major assets, sabi ni Miguel. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad na parang isang haring nag-uutos sa kanyang nasasakupan. The house in Forbes, the condo in Rockwell, the fleet of cars, and all my shares in De Leon Realty. I want everything transferred to a one Isabel Reyes. Napatigil sa pagsusulat si Attorney Mendoza. Itinaas nito ang kanyang salamin at tinitigan si Miguel na may pagtataka. Miguel, are you sure about this? Si Eliana. Eliana and I are separating. She agreed to this. In fact, she requested it. Sabi ni Miguel. Walang bahid ng pag-aalinlangan. Umiling si Attorney Mendoza. That's not my concern. Ang concern ko ay ang legalidad nito. Sir, ang paglipat ng lahat ng assets bago ang divorce ay maaaring ituring na fraudulent. Delikado po ito. Tinaasan lang siya ni Miguel ng kilay. Ang babala ng abogado ay parang hangin lang sa kanyang tainga. Fraudulent only if she contests it, and she won't. I told you, she wants out. She's tired. Just get it done, Mendoza. But sir, the legal repercussions? I'll handle the risks. Putol ni Miguel. Ang kanyang boses ay matigas at pinal. Just do your job. I want the first set of documents on my desk by tomorrow. Tumayo siya. Inayos ang kanyang mamahaling suit. Pakiramdam niya ay nasa tuktok siya ng mundo. May bago siyang pamilya. Malapit nang maging kanya ang isang bagong buhay. At walang sino man, kahit ang batas, ang makakapigil sa kanya. Ang conference room ng De Leon Realty ay malamig. Laging malamig. Pero ngayon, ang lamig ay tila tumatagos mula sa aircon, gumagapang sa kanyang balat, at nanunuot hanggang sa kanyang mga buto. Nasa tapat niya si Miguel. Nakaupo sa tabi ng kanyang abogado. Si Attorney Mendoza. Sa tabi naman ni Eliana ay nakaupo si Attorney Reyes, isang batang abogado na inirekomenda di umano ng isang kaibigan. Sa katotohanan, isa ito sa mga pinagkakatiwalaang tao ni Marco na naroon para siguraduhing lehitimo ang lahat sa mata ni Miguel. Nakatambak sa ibabaw ng mahabang mesa na gawa sa mahogany ang unang set ng mga dokumento. Ang mga papel na maglilipat ng pagmamay-ari ng kanilang bahay
sa Forbes Park at ng condominium sa Rockwell mula sa pangalan nilang mag-asawa patungo sa pangalan ni Isabel Reyes. So these are the deeds of assignment for the two primary real estate properties. Paliwanag ni Attorney Mendoza, ang kanyang boses ay formal at walang emosyon, kahit pa hindi ito makatingin ng diretso kay Eliana. Everything is straightforward. You just need to sign at the bottom of each page, Mrs. De Leon. Mrs. De Leon, parang isang insulto ang tunog niyon ngayon. Isang pangalan na malapit ng isuko, isang titulong ninakaw. Tumingin si Eliana kay Miguel. Isang maliit, malungkot na ngiti ang ibinigay nito sa kanya. Isang ngiti ng pekeng pakikiramay na hindi umabot sa mga mata nito. Sa likod ng lahat ng yon, nakikita ni Eliana ang tunay na emosyon, ang di mapigilang pananabik, ang tagumpay. Halos masuka siya sa galit na gumuhit sa kanyang lalamunan. Kinuha niya ang mamahaling pluma na nasa kanyang harapan. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang kamay. "Huwag kang bibigay, Eli," sabi niya sa sarili. "Ito ang hinihintay nila. Ang makita kang durog." Huminga siya ng malalim. Ipinikit ang mga mata saglit at ginawang blanko ang kanyang isipan. Inisip niya ang sinabi ni Marco. Bawat pirma mo ay isang pako sa kanilang kabaong. Iminulat niya ang kanyang mga mata. Dinampot niya ang pluma. Ang panginginig ay huminto. Dahan-dahan, halos parang sa slow motion, ibinaba niya ang dulo ng pluma sa papel. Hindi niya binasa ang mga nakasulat. Nagpanggap siyang hindi niya ito naiintindihan, na hindi niya ito gustong intindihin. Ang tanging nakikita niya ay ang linya sa ibaba, kung saan nakalimbag ang kanyang pangalan, Eliana Salvador de Leon. At sa ilalim nito, pumirma siya. Isang pirma, tapos isa pa. Ang bawat pagguhit ng tinta ay parang isang hiwa sa kanyang puso. Ngunit sa bawat hiwa, may tumutubong bakal sa kanyang kaluluwa. Nang matapos siya, marahan niyang itinulak ang mga dokumento pabalik sa gitna ng mesa. Hindi siya tumingin kay Miguel, nakatitig lang siya sa kawalan. "Okay na ba?" tanong niya. Ang kanyang boses ay mahina at pagod. "Yes, Mrs. De Leon, that's all for today," sabi ni Attorney Mendoza. Mabilis na inayos ang mga papel na para bang natatakot na bawiin pa niya ito. Tumayo si Eliana. "Mauuna na ako." Hindi na niya hinintay ang sagot ni Miguel. Mabilis siyang tumalikod at naglakad palabas ng silid. Ang bawat hakbang ay may bigat. Naramdaman niya ang mga mata ni Miguel na nakasunod sa kanyang likuran. Mga matang puno ng awa at pagtatagumpay. Pagpasok niya sa kanyang kotse sa parking lot, doon lang niya hinayaang bumagsak ang kanyang maskara. Sumandal siya sa manibela at huminga ng malalim. Pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Hindi ito oras para umiyak. Kinuha niya ang kanyang cellphone at mabilis na pinikturan ang kopya ng mga dokumentong ibinigay sa kanya ni Attorney Reyes. Ipinadala niya ito sa isang secure na email address. Pagkatapos ng ilang minuto, tumawag si Marco. "Natanggap ko na," sabi nito mula sa kabilang linya. "Magaling, Eli. You did great. Isa na itong malinaw na ebidensya ng fraudulent transfer na idagdag ko na sa file." "Marco, ang hirap," aminado ni Eliana. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ang hirap tingnan ng mukha niya. Ang saya-saya niya habang pinipirmahan ko ang pagkawala ng lahat. "Alam ko, Eli, pero isipin mo na lang ang mukha niya kapag ang ipinipirmahan na niya ay ang police report," sabi ni Marco. At sa unang pagkakataon, sa loob ng ilang araw, isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Eliana. Malapit na yan. Konting tiis na lang. Ang mga sumunod na araw ay isang paulit-ulit na bangungot. Nagpatuloy ang sayaw ng mga dokumento, ang paglipat ng mga bank account, ang pag-asay ng mga stock certificate, ang pag-liquidate ng mga investment. Bawat isa ay nangangailangan ng kanyang pirma. At sa bawat pagpirma, lalong lumalapad ang ngiti ni Miguel
At lalong tumitibay ang kaso ni Marco. Ang mga gabi ang pinakamahirap. Umuuwi siya sa isang bahay na hindi na niya nararamdamang kanya. Natutulog siya sa isang kama na malamig at malawak. Si Miguel ay madalas nang hindi umuuwi, palaging may dahilan. Overtime sa opisina, meeting kasama ang mga kliyente. Alam ni Eliana kung nasaan ito. Alam niyang kasama nito si Isabel sa kanilang bagong mundo na itinayo mula sa mga abo ng mundo ni Eliana. Sa mga gabing iyon, sa gitna ng katahimikan, ang galit ang tanging nagpapanatili sa kanyang pagiging buo. Paulit-ulit niyang binabalikan ang alaala ng kanyang ama, ang tiwala sa mga mata nito, ang pagsasakripisyo ng kanyang pamilya, at ang lahat ng yon ang nagiging panggatong sa apoy ng kanyang paghihiganti. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga lumang gamit sa isang kahon, bahagi ng kanyang pag-arte, na naghahanda na siyang umalis, biglang tumunog ang doorbell. Nagulat siya. Hindi siya nag-e-expect ng bisita. Naglakad siya papunta sa pinto. Iniisip na baka delivery lang. Pagbukas niya ng pinto, natigilan siya. Nakatayo sa kanyang harapan si Isabel Reyes. Nakasuot ito ng isang mamahaling puting bestida. Ang buhok ay perpektong nakaayos. Ang muka ay may magaan ngunit perpektong makeup. Tumingin ito sa kanya mula ulo hanggang paa at pagkatapos ay sa loob ng bahay sa likuran niya. "Hi, Eliana," sabi nito. Isang matamis ngunit puno ng kahulugang ngiti ang nasa kanyang mga labi. "Napadaan lang ako. I just wanted to see how you were doing." Sa likod ng mga salitang yon, nakita ni Eliana ang tunay na mensahe sa mga mata ni Isabel. Isang tingin na may halong awa at isang tingin ng di maikakailang pagtatagumpay. Nanigas si Eliana sa kanyang kinatatayuan. Ang kamay ay nakahawak pa rin sa doorknob. Ang hangin ay tila tumangging pumasok sa kanyang mga baga. Sa lahat ng posibleng mangyari, ito ang hindi niya pinaghandaan. Ang makita ang kalaban niya, nakatayo sa mismong pintuan ng kanyang tahanan. Ang nangiti ni Isabel ay kasing tamis ng lason. "Hindi mo ba ako papapasukin?" tanong nito. Ang boses ay malambing ngunit may diin, na para bang may karapatan itong pumasok. Napilitan si Eliana na humakbang paatras. Binibigyan ito ng daan. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Pumasok si Isabel na para bang pag-aari niya ang lugar. Ang kanyang mga mata ay mabilis na sinuri ang bawat sulok ng sala. Ang mga painting sa dingding na pinili ni Eliana. Ang mga porselanang vase na minana niya sa kanyang ina. Ang malambot na carpet na sabay nilang binili ni Miguel sa Turkey. "Ang ganda ng bahay ninyo," sabi ni Isabel. Hinahaplos ang likod ng isang velvet na upuan. "Malaki. May potential." "Potential? Anong ibig niyang sabihin?" "Maupo ka," sabi ni Eliana. Sa wakas ay nagkaroon ng boses, kahit pa ito'y mahina. Umupo si Isabel sa paboritong upuan ni Miguel. Umaktong reyna sa kanyang trono. Umupo naman si Eliana sa sofa, sa tapat nito. Pakiramdam niya ay isa siyang dayuhan sa sarili niyang pamamahay. "I know this is awkward," nagsimula si Isabel. Ang tono ay puno ng pekeng simpatya. "Pero gusto ko lang personal na makita kung okay ka lang. Nag-aalala si Miguel sa'yo. Palagi kanyang kinukwento." Kinuyom ni Eliana ang kanyang mga palad sa ilalim ng unan na nasa kanyang kandungan. Ang bawat salita ni Isabel ay isang kalkuladong insulto. "Gusto ko ring magpasalamat," pagpapatuloy nito. "Dahil sa pagiging understanding mo. Hindi lahat ng babae ay kayang palayain ang mahal nila ng ganito kadali. Hindi kita pinapalaya. Tinatali kita sa isang bitag na ikaw mismo ang gumawa." "Gusto ko lang matapos na ang lahat," sagot ni Eliana. Iniiwas ang tingin. "Naiintindihan ko," sabi ni Isabel. Tumingin ito sa paligid muli. "I'm thinking of changing the curtains. Siguro something lighter, mas modern. At itong mga painting medyo luma na. Maybe we can replace them with photographs.
Mas personal, di ba? Doon na nagsimulang mag-init ang dugo ni Eliana. Ang bawat salita ay isang plano para burahin siya. Burahin ang kanyang alaala. Burahin ang 10 taon ng kanyang buhay sa bahay na ito. Bakit ka ba talaga nandito, Isabel? Tanong ni Eliana. Hindi na napigilan ang bahagyang talim sa kanyang boses. Ang nangiti ni Isabel ay bahagyang nawala. Tumingin ito sa kanya ng diretso at sa pagkakataong ito, ang pekeng simpatya ay napalitan ng isang malamig na katotohanan. Nandito ako para sabihin sa iyo na itigil mo na ang anumang binabalak mo. Sabi nito, ang boses ay mas mababa na ngayon. Miguel might be naive enough to believe this broken woman act, but I'm not. Alam kong may binabalak ka. Parang binuhusan ng yelo si Eliana. Nahalata ba siya? Pero bago pa man siya makasagot, isang kakaibang ngiti ang muling sumilay sa labi ni Isabel at dahan-dahan itinaas nito ang kanyang kamay at inilagay sa kanyang tiyan. Isang kilos na puno ng kahulugan. Pero kahit ano pa man yan, huli na ang lahat, sabi ni Isabel. Ang kanyang boses ay muling naging matamis, ngunit ngayon ay may halong panunuya because whatever claim you think you still have on him is over. Huminga ito ng malalim na para bang naghahanda para sa kanyang grand finale. Ibibigay ko kay Miguel ang pamilyang hindi mo na ibigay sa kanya. Ang mga salita ay tumama kay Eliana na parang isang malakas na sampal. Ang hangin, ang tunog, ang kulay ng mundo, lahat ay tila nawala. Ang tanging nakikita niya ay ang mapanuyang ng ngiti ni Isabel at ang kamay nitong nakapatong sa kanyang tiyan. Isang anak. Ang isang bagay na pinangarap nila. Ang isang bagay na ipinagdasal niya gabi-gabi sa loob ng maraming taon. Ang isang bagay na naging dahilan ng maraming luhang lihim. Isang nag-aapoy na galit ang biglang sumabog sa loob niya. Isang galit na napakatindi. Halos pisikal na niya itong nararamdaman. Gusto niyang tumayo. Gusto niyang sampalin ang nangiti sa mukha ng babaeng ito. Gusto niyang isigaw na lahat sila ay nagsisinungaling. Ngunit ang alaala ni Marco ay pumasok sa kanyang isip. He thinks you've already broken down, so we'll use that. Kaya't ipinikit niya ang kanyang mga mata. Siya ay umarte. Hinayaan niyang manginig ang kanyang mga labi. Hinayaan niyang bumagsak ang isang butil ng luha mula sa kanyang mata. Ikinuyom niya ang kanyang kamao sa ilalim ng unan. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad. Ang sakit ay nagsilbing angkla sa gitna ng nagngangalit na bagyo sa kanyang kalooban. Pagmulat niya, ang nakita ni Isabel ay hindi isang mandirigma. Ang nakita nito ay isang talunan. Umalis ka na, bulong ni Eliana. Ang kanyang boses ay basag at puno ng sakit. Sakto namang bumukas ang pinto at pumasok si Miguel. Natigilan ito nang makita silang dalawa. Bel? Eli? Anong nangyayari dito? Mabilis na tumayo si Isabel at lumapit kay Miguel. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Miguel, I was just checking on her. Pero bigla na lang siyang tumingin si Miguel kay Eliana na nakayuko pa rin. Ang mga balikat ay nanginginig. Ang nakita niya ay ang asawang winasak niya. Bel, maybe we should go, sabi ni Miguel. Ang boses ay mahina. Hinawakan nito ang braso ni Isabel. Hayaan na muna natin si Eli. Tumango si Isabel. Isang huling tingin ng tagumpay ang ibinigay nito kay Eliana bago sila sabay na lumabas ng pinto. Nang marinig ni Eliana ang pagsara ng pinto at ang tunog ng paalis na sasakyan, doon na siya napasigaw. Isang sigaw na walang tunog. Ang kanyang buong katawan ay nanginig sa pinaghalong galit, sakit at pagkasuklam. Hindi na niya kaya. Hindi na niya kayang magpanggap. Bawat segundo na kasama niya ang mga taong yon ay pagpatay sa kanyang kaluluwa. Nanginginig niyang kinuha ang kanyang cellphone. Hinanap niya ang pangalan ni Marco at mabilis na tumawag. Marco, sabi niya. Ang boses ay desperado at nagmamadali bago pa man ito makapagsalita. Bilisan na natin.
Ellie, anong nangyari? Pumunta siya dito. Sinabi niya ang lahat, sabi ni Eliana. Ang mga luha ng galit ay tuluyan ng bumuhos. Marco, bilisan na natin ang plano. Hindi ko na kaya pang magpanggap. Hindi pa ba tapos? Ang tanong ni Isabel ay parang isang matulis na patalim na tumusok sa katahimikan ng kanilang gabi. Nakaupo sila sa mamahaling sofa ng kanyang kondo sa BGC, umiinom ng wine, sparkling juice para sa kanya. Pero ang tensyon sa pagitan nila ay mas makapal pa kaysa sa usok ng tabako. Ano ang hindi pa tapos? Tanong ni Miguel, nagpapanggap na walang alam, habang tinitingnan ang city lights mula sa bintana. Huwag tayong maglokohan, Miguel, sabi ni Isabel, ibinaba ang kanyang kopita ng may kaunting diin. Ang lupang pinanggalingan ng lahat, hindi pa nalilipat sa pangalan ko. Napabuntong hininga si Miguel. Ito na naman sila. Sa nakalipas na linggo, mula noong insidente sa bahay, naging ito na ang paboritong paksa ni Isabel. Belle, pinag-usapan na natin to. The process takes time. Paliwanag niya. Sinusubukang maging kalmado. Mas komplikado ang papeles ng lupang yun. O talagang nagdadalawang isip ka na? Akusa nito, ang mga mata ay naniningkit. Dahil sa kanya? Dahil nakita mo siyang umiyak? Hindi yun ganon. Mabilis na depensa ni Miguel. This is business. That land, may sentimental value yun sa pamilya niya. It's the final piece. Kailangan nating maging maingat. Tumawa si Isabel, isang tawang walang bahid ng saya. Sentimental value? Miguel, pinag-uusapan natin dito ang kinabukasan ng anak natin. Iyong lupa ang pinaka-valuable asset ng buong kumpanya. Paano kung bigla siyang magbago ng isip? Paano kung may magpayo sa kanya na lumaban? Lahat ng pinaghirapan natin, mawawala. Lumapit ito sa kanya. Hinawakan ng kanyang mukha. Ayokong isipin ng anak natin na mas pinahalagahan ng tatay niya ang sentimiento ng ex-wife niya kaysa sa seguridad ng sarili niyang pamilya. Bawat salita nito ay isang perpektong kalkuladong bala. Ang anak nila, ang kinabukasan, ang pamilya. Alam ni Miguel na may punto siya. Ang lupang yon ang pundasyon. Habang nasa pangalan pa yon ni Eliana, meron pa rin siyang koneksyon sa kumpanya. Isang koneksyon na kailangan ng putulin ng tuluyan. Ang babala ni Attorney Mendoza ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Delikado, fraudulent. Pero ang boses ni Isabel ay mas malakas. Ang pangako ng isang bagong simula ay mas nakakabighani. Tinitigan niya ang babaeng nasa harapan niya. Ang babaeng nagdadala ng kanyang anak. Tama siya. Tapusin na ang dapat tapusin. Okay, sabi niya. Sa wakas ay sumuko. Tatawagan ko si Mendoza bukas. Aayusin ko na. Kinabukasan, muli siyang naupo sa tapat ni Attorney Mendoza. Sa pagkakataong ito, ang mukha ng matandang abogado ay mas seryoso. Walang anumang pag-aalinlangan. Miguel, I strongly advise against this, sabi nito. Ang kanyang mga kamay ay magkasalikop sa ibabaw ng mesa. Ang mga naunang paglipat, maaari pa nating ipaglaban sa korte bilang gifts or settlements. Pero ito, ang ancestral land ng pamilya Salvador, ito ang puso ng kumpanya. Ang paglipat nito bago ang annulment, ito ay isang malinaw na bandila ng pandaraya. It's corporate suicide. I told you, she won't contest it. Maring sabi ni Miguel, naiinis na sa pagiging negatibo ng kanyang abogado. Hindi natin alam yan, giit ni Mendoza. Maaring ngayon ay hindi siya lumalaban, pero paano bukas? O sa susunod na buwan, kapag nawala na ang sakit at pinalitan na ng galit? Miguel, bilang abogado mo at kaibigan ng pamilya mo, nakikiusap ako. Huwag mong gawin to. Pero ang isip ni Miguel ay sarado na. Ang nakikita na lang niya ay ang finish line, ang tagumpay. Just prepare the papers, Mendoza, sabi niya.
Ang kanyang boses ay malamig at pinal. That's an order. Walang nagawa ang abogado, kundi ang mapabuntong hininga at tumango. As you wish, sir. Kinahapunan, habang pauwi mula sa isang meeting, nagpasya si Miguel na dumaan sa Alabang. Gusto niyang makita ang lupang naging dahilan ng lahat ng ito. Ang huling piraso. Mula sa malayo, nakita niya ang malawak na lote. Sa isang sulok nito ay nakatayo pa rin ang maliit na bahay bakasyonan ng mga Salvador kung saan madalas silang mag-weekend ni Eliana noong mga unang taon nila. At sa hardin sa tabi ng bahay na yon, may nakita siyang isang pamilyar na figura. Si Eliana. Ihininto niya ang sasakyan sa di kalayuan. Pinanood niya ito. Nakaluhod ito sa lupa. Nag-aalis ng mga damo sa paligid ng mga rosas na itinanim ng kanyang ina. Ang parehong mga rosas na paborito nito. Nakasuot ito ng simpleng damit pambahay. Ang buhok ay nakatali lang. Walang bakas ng glamorosang Mrs. De Leon. Ang nakikita niya ay si Ellie. Ang Ellie na nakilala niya. Isang alaala ang biglang bumalik. Ang araw na ipinangako niya sa ama nito na aalagaan niya si Eliana at ang lupang ito. Isang matinding kirot ng konsensya ang biglang tumama sa kanya. Isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. Saglit, nag-isip siya. Tama ba talaga to? Pero mabilis na pumasok sa kanyang isipan ang imahe ni Isabel, ang 2 linya sa pregnancy test, ang kinabukasan. This is a necessary sacrifice, sabi niya sa sarili. Pinapatay ang anumang natitirang duda. Kailangan niyang alisin ang huling koneksyon sa nakaraan para mayakap ng buo ang hinaharap. Kinagabihan, pag-uwi niya, dala na niya ang isang kulay kapeng envelope. Nadatnan niya si Eliana sa sala. Nag-aayos ng mga libro sa isang kahon. Ang itsura nito ay pagod na pagod. Ellie? Tawag niya. Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay walang buhay. Inilapag niya ang envelope sa mesang nasa pagitan nila. Ito na, sabi niya. Ang huli. Kinuha ni Eliana ang mga dokumento. Binuksan niya ito. Nakita ni Miguel ang bahagyang panginginig ng mga kamay nito habang tinitingnan ang titulo ng lupa ng kanyang pamilya. Isang saglit. Akala niya ay magagalit ito. Sisigaw. Pero wala. Isang malalim na buntong hininga lang ang pinakawalan nito. Inilapag nito ang mga papel at kumuha ng isang pluma. Ngunit bago ito pumirma, tumingin ito sa kanya. Isang tingin na puno ng isang emosyong hindi niya mabasa. Pagkatapos nito, tapos na talaga. Di ba, Miguel? Tanong nito. Ang boses ay basag. Tumango si Miguel. Kahit pa may kakaibang bigat sa kanyang dibdib. Inabot niya ang pluma. Iniabot sa kanya ang instrumento ng kanyang ganap na kalayaan at ng kanyang ganap na kapahamakan. Pirmahan mo na lang ito, Eli. Sabi niya, sinisikap na maging malumanay at magiging malaya na tayong dalawa. Nakatitig si Eliana sa dokumentong nasa kanyang harapan. Ang mga salita ay lumalangoy sa kanyang paningin, deed of absolute sale. At sa ilalim nito ang technical description ng lupang minana niya sa kanyang mga ninuno. Ang bawat numero, bawat sukat ay parang isang patalim na humihiwa sa kanyang pagkatao. Sa kanyang kamay, hawak niya ang pluma na iniabot ni Miguel. Malamig, mabigat. Kasing bigat ng desisyon na kailangan niyang gawin. Ito na ang huling piraso. Ang pinakamasakit. Tumingin siya kay Miguel na nakatayo sa di kalayuan, naghihintay. Ang kanyang mukha ay isang pinaghalong awa at pagkainip. Gusto na nitong matapos ang lahat para makatakbo na ito pabalik sa bago nitong buhay. Gawin mo na, Ellie, sabi ng isang bahagi ng kanyang isip. Ang boses ni Marco. Ito na ang huling ebidensya. Ito ang tatapos sa kanila. Pero ang puso niya ay sumisigaw. Huwag. Ito ang pamana sa'yo. Ito ang alaala ng iyong ama at ina. Bumalik sa kanyang alaala ang mga hapon na ginugol niya sa hardin. Kasama ang kanyang ina, itinuturo sa kanya ang pangalan ng bawat bulaklak. Naalala niya ang kanyang ama.
Itinuturo sa kanya ang mga puno ng mangga na ito mismo ang nagtanim. Ang lupang ito ay hindi lang isang ari-arian. Ito ay isang lalagyan ng mga alaala, isang testamento ng pagmamahal ng kanyang pamilya. At ngayon, ililipat niya ito sa pangalan ng babaeng sumira sa lahat ng iyon. Isang luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Tumama sa papel, malapit sa linya kung saan siya pipirma. Mabilis niya itong pinunasan, natatakot na baka mabura ang tinta ng kanyang kapahamakan. Huminga siya ng malalim, isang nanginginig na hininga. Itinaas niya ang pluma. Sa huling pagkakataon, tiningnan niya si Miguel. Ngumiti siya. Isang nangiting mapait, isang nangiting talunan. Sana maging masaya ka, sabi niya. At pagkatapos ay ibinaba niya ang pluma. Ang tunog ng dulo ng ballpen na gumuguhit sa papel ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng silid. Isinulat niya ang kanyang pangalan, ang pirma na dati sumisimbolo sa kanyang pagkakakilanlan, ngayon ay simbolo na ng kanyang pagsuko. Eliana Salvador de Leon. Pag-angat niya ng pluma, pakiramdam niya ay may isang bahagi ng kanyang kaluluwa na naiwan sa papel na yon. Tapos na. Ibinigay na niya ang lahat. Itinulak niya ang dokumento papunta kay Miguel. Mabilis itong kinuha ng kanyang asawa na para bang natatakot na magbago pa ang kanyang isip. Salamat, Eli, sabi nito. Ang boses ay halos pabulong. May bahid ng guilt, ngunit mas nangingibabaw ang relief. Tumayo si Eliana. Pakiramdam niya ay wala siyang bigat, na para siyang isang kaluluwang lumulutang. Aalis na ako bukas ng umaga, sabi niya. Ang boses ay walang kabuhay-buhay. Kailangan ko lang kunin ang ilang personal na gamit. Hindi na siya naghintay ng sagot. Tumalikod siya at naglakad paakyat sa kanilang kwarto. Ang bawat hakbang ay isang paglalakbay palayo sa buhay na minsan niyang inakala ay sa kanya. Sa loob ng kwarto, kinuha niya ang isang maliit na maleta na matagal na niyang inihanda. Hindi niya ito pinuno. Ang inilagay lang niya ay ilang damit, ang mga alahas na bigay ng kanyang ina, at ang isang luma at kupas na litrato ng kanyang mga magulang. Pagkatapos, naupo siya sa gilid ng kama. Ang katahimikan ay nakakabingi. Tiningnan niya ang kanyang cellphone, oras na para tawagan si Marco. Ngunit hindi niya magawa. Pakiramdam niya ay natalo siya. Oo, ito ay bahagi ng plano. Oo, ito ang pinakamalakas na ebidensya. Ngunit sa sandaling ito, ang pakiramdam ng pagkatalo ay totoo. Ang sakit ay totoo. Ibinigay niya ang pamana ng kanyang pamilya. Ipinagkanulo niya ang tiwala ng kanyang ama. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan si Marco. Hello, Eli? Sagot nito. Ang boses ay alerto. Pinirmahan ko na, sabi ni Eliana. Ang kanyang sariling boses ay parang hindi kanya. Ang lupa, wala na. Nasa kanya na lahat. Isang saglit na katahimikan sa kabilang linya. Eli, okay ka lang? Umiling si Eliana kahit pa hindi siya nakikita ni Marco. Pakiramdam ko natalo ako, Marco. Pakiramdam ko sinuko ko na ang lahat. Hindi, Eli. Hindi mo sinuko. Mariing sabi ni Marco. Ipinahiram mo lang at malapit na nating bawiin na may kasamang interes. Matapang ang ginawa mo. Malapit na. Konting tiis na lang. Pagkababa niya ng telepono, hinila niya ang kanyang maleta papunta sa pinto. Hindi na niya kayang manatili pa sa bahay na yon kahit isang gabi pa. Bawat sulok ay nangungusap, bawat anino ay nagpapaalala ng mga kasinungalingan. Pagbaba niya sa hagdanan, wala na si Miguel. Malamang ay umalis na ito. Sabik na ibalita ang kanyang tagumpay sa tunay na reyna ng kanyang buhay. Mas mabuti na rin iyon. Huminto siya sa may pintuan at sa huling pagkakataon, nilingon niya ang kabuuan ng sala. Ang lugar kung saan sila nangangarap, nagtatawanan at nag-aaway.
ang lugar na tinawag niyang tahanan sa loob ng 10 taon. Ngayon, isa na lang itong malamig at walang buhay na entablado ng isang trahedya. Isinara niya ang pinto sa kanyang likuran. Ang marahang pag-click ng lock ay tila isang hatol. Habang nagmamaneho siya palayo, ang mga ilaw ng bahay ay unti-unting lumiliit sa kanyang rearview mirror hanggang sa ito'y naging isang maliit na tuldok na lang bago tuluyang nilamon ng kadiliman. Sa kabilang banda ng lungsod, sa isang marangyang penthouse, ang tunog ng pag-pop ng bote ng champagne ay pumuno sa hangin. Nagawa natin! Sigaw ni Miguel. Itinaas ang kanyang kopita. It's done. Officially done. Lahat, Belle. Lahat ay sayo na. Ngumiti si Isabel. Isang nangiting abot-tenga. Kinuha niya ang kopita mula sa kamay ni Miguel. Hindi, mahal. Hindi sa akin. Sa atin. Hinalikan niya ito ng puno ng pagnanasa. To us. To our family. To De Leon Realty. No. To Reyes Realty. Tumawa sila pareho. Si Miguel, lasing sa tagumpay at champagne, ay pakiramdam na para siyang Diyos. Nakuha niya ang lahat ng gusto niya. Ang babae, ang yaman, ang kalayaan. Inilabas ni Isabel ang kanyang cellphone. Let's take a picture. Ang una nating gabi bilang mga hari at reyna ng imperyong ito. Nag-selfie sila. Ang kanilang mga mukha ay magkadikit. Ang mga ngangiti ay maningning. Sa likuran nila, ang kumikinang na city lights ng Maynila. Ang perpektong larawan ng tagumpay. Habang tinitingnan ni Isabel ang litrato, niyakap siya ni Miguel mula sa likuran, ipinatong ang mga kamay nito sa kanyang tiyan. Sa wakas, bulong ni Isabel sa sarili, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa marangyang tanawin sa labas ng bintana. Akin na ang lahat ng ito. Ang hangin sa labas ng The Azure Haven ay malamig, ngunit sa loob ni Eliana ay may nag-aalab na apoy. Nakatayo siya sa dilim, sa dikalayuan, pinagmamasdan ang pinakapangunahing villa, ang master villa na dapat sana ay magiging kanila ni Miguel. Ang ilaw mula sa loob nito ay nagniningning na parang isang hiyas sa gitna ng gabi. Isang hiyas na ninakaw. Mula sa kanyang kinatatayuan, naririnig niya ang mahinang tunog ng musika at, paminsan-minsan, ang malakas na tawa ni Miguel. Ini-imagine niya ang eksena sa loob. Ang mamahaling champagne, ang mga ngiting mapanukso, ang pagdiriwang sa ibabaw ng mga guho ng kanyang buhay. Handa ka na ba? Ang boses ni Marcos sa kanyang tabi ay mahinahon. Tumingin si Eliana sa kanya pagkatapos ay sa dalawang sasakyan na tahimik na nakaparada sa likuran nila, naglalaman ng mga ahente ng National Bureau of Investigation, NBI. Tumango siya. Isinilang ako para sa gabing ito. Sagot niya, ang kanyang boses ay matatag at walang bahid ng pag-aalinlangan. Inayos niya ang kanyang suot na pulang bestida. Isang kulay na sinadya niya. Ang kulay ng panganib. Ang kulay ng pag-ibig na naging galit. Naglakad siya papalapit sa malaking pinto ng villa. Ang kanyang mga takong ay marahang tumutunog sa aspaltadong daan. Isang tunog na parang martilyo ng isang hukom. Bawat hakbang ay isang hatol. Hindi siya kumatok. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto na sadya palang hindi nakalock. Sa loob, ang eksena ay eksakto sa kanyang inasahan. Si Miguel at Isabel ay nakaupo sa isang puting sofa, magkayakap, tumatawa habang tinitingnan ang isang bagay sa cellphone ni Isabel. Isang bote ng champagne ang halos wala ng laman sa mesang nasa kanilang harapan. Naramdaman nila ang pagbabago sa hangin. Naramdaman nila ang kanyang presensya. Sabay silang napatingin sa pinto. Ang tawa ay namatay sa kanilang mga lalamunan. Ang mga ngiti ay naglaho sa kanilang mga mukha. Ang nakita nila ay hindi ang Elianang durog at talunan na huli nilang nakasama. Ang babaeng nakatayo sa kanilang harapan ay ibang-iba. Matangkad ang tindig, malamig ang mga mata. At ang pulang bestida nito
ay tila sumisigaw ng kakapangyarihan. Ellie? Si Miguel ang unang nakapagsalita. Tumatayo. Ang mukha ay puno ng pagkalito. Anong ginagawa mo dito? Paano ka nakapasok? Hindi siya pinansin ni Eliana. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang nilibot ang kabuuan ng villa. Ang matataas na kisame, ang mga mamahaling muebles, ang malaking bintana na may tanawin ng karagatan. Pagkatapos, ang kanyang tingin ay bumalik sa kanila. Maganda, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado na nakakakilabot. Magaling kayong pumili ng lugar para sa inyong pagdiriwang. Anong sinasabi mo? Tanong ni Miguel. Naiinis na. Umalis ka na dito, Eli. This is a private party. Sinabi ko na sa'yo, Miguel. Sabi naman ni Isabel. Tumatayo na rin sa tabi niya. Ang mga mata ay nanlilisik. May binabalak siya. Ngumiti si Eliana. Isang ngangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Wala na akong binabalak, Isabel. Tapos na ang pagpaplano. Lumakad siya papalapit. Ang bawat hakbang ay may bigat at layunin. Nandito lang ako para sa isang bagay. Huminto siya sa tapat ng mesang may champagne. Itinaas niya ang bote. Tiningnan ang label. Mamahalin, sabi niya. Pinili ninyo talaga ang pinakamaganda sa lahat. At sa kanya ibinalik ang tingin sa kanila. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Salamat sa pag-iingat ng mga ari-arian ng pamilya ko. Sabi niya, ang bawat salita ay malinaw at may diin. Ngayon, oras na para bawiin ang mga ito. Bago pa man makapag-react si Miguel, bumukas ng maluwag ang pinto sa kanyang likuran. Pumasok si Marco na may kasamang dalawang lalaking nakasuot ng NBI vest. Miguel de Leon? Isabel Reyes? Tanong ni Marco. Ang kanyang boses ay formal at opisyal. You are under arrest. Arrest for what? Sigaw ni Miguel. Ang kanyang mukha ay namutla. This is insane. For conspiracy to commit fraud and fraudulent transfer of assets, sagot ni Marco, habang ipinapakita ang isang warrant. Lahat ng dokumentong pinirmahan ni Mrs. De Leon, lahat ng paglilipat ng pera, lahat ng iyon ay bahagi ng isang masusing investigasyon. No! Sigaw ni Isabel. Ang kanyang mukha ay puno ng di makapaniwalang tingin. Pumayag siya. Kusa niyang ibinigay ang lahat. Isang pagpapanggap na kinagat ninyo ng buo. Sabi ni Eliana, ang kanyang boses ay walang emosyon. Dahil sa sobrang kasakiman ninyo, hindi ninyo nakita ang bitag na nasa harapan ninyo mismo. Lumapit ang mga ahente. Hinawakan nila ang mga braso ni Miguel at Isabel. Hindi niyo pwedeng gawin to sa akin. Nagpupumigla si Miguel. Do you know who I am? Oo, sagot ng isang ahente habang ipinoposas ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran. Ikaw ang suspect. Habang dinadala sila palabas, na puno ng sigawan ng villa, ang pagdiriwang ay naging isang eksena ng purong kaguluhan at pagbagsak. Kasalanan mo ito! Sigaw ni Isabel habang tinitingnan si Miguel. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagkasuklam. Pinaniwala mo ako. Sinira mo ang buhay ko. Hindi sumagot si Miguel. Ang kanyang mga mata ay nakatutok lang kay Eliana, na tahimik na nakatayo at pinapanood ang lahat. Ang kanyang tingin ay hindi galit. Ito ay isang tingin ng ganap na pagkabigla at pagkatalo na para bang sa wakas ay naintindihan na niya ang lahat, na ang babaeng minamaliit niya ay ang siya palang nagplano ng kanyang katapusan. Nang sila'y nawala na sa pinto, isang nakabibinging katahimikan ang pumuno sa silid. Naiwan si Eliana, nakatayo sa gitna ng kanyang nabawing kaharian, at sa katahimikang iyon, isang mahinang tunog ang kumawala sa kanyang mga labi. Hindi isang sigaw, hindi isang iyak, isang mahinang tawa, mapait, malamig, at sa wakas, malaya. Iyon ang huling halakhak. 6 na buwan,
6 na buwan ang lumipas mula noong gabing iyon sa The Azure Haven. Ang balita tungkol sa pag-aresto sa CEO ng De Leon Realty na si Miguel De Leon at sa kasabwat nitong si Isabel Reyes ay naging laman ng bawat business section ng mga pahayagan at ng bawat talk show sa telebisyon. Ang De Leon Scandal, sabi nila. Isang kwento ng kasakiman, kataksilan, at isang hindi inaasahang pagbagsak. Sa korte, ang kaso ay naging mabilis. Ang mga ebidensyang inilatag ni Marco, ang bawat pinirmahang dokumento, ang mga bank transfer, ang mga text message, at ang testimonya ng mismong abogado ni Miguel na si Attorney Mendoza na nakipagtulungan sa prosekusyon ay bumuo ng isang kwentong hindi maikakaila. Si Miguel at Isabel ay parehong napatunayang nagkasala. Nahatulan sila ng maraming taon sa bilangguan. Isa pa sa mga revelasyon sa korte ang nagpagulat sa lahat. Ang pagbubuntis ni Isabel Reyes ay isang kasinungalingan. Isa lamang itong desperadong taktika para pabilisin ang mga plano ni Miguel. Isang panloloko na lalo pang nagdiin sa kanya sa mata ng batas. At dahil ang lahat ng paglilipat ng ari-arian ay napatunayang bunga ng pandaraya, ang lahat ng ito ay ipinawalang bisa ng korte, lahat ay ibinalik sa nag-iisang tunay at legal na may-ari, kay Eliana. Ngayon, nakaupo si Eliana sa dulo ng isang mahabang conference table, ang parehong table kung saan niya pinirmahan ang simula ng kanyang pagpapanggap. Ngunit ngayon, siya na ang nakaupo sa kabisera, sa silyang dating inuupuan ni Miguel. Ang malaking logo ng De Leon Realty na dating nakasabit sa dingding sa kanyang likuran ay wala na. Pinalitan ito ng mga bagong letra na gawa sa brushed gold metal. Salvador Properties. Ma'am Eliana, the board has approved the initial plans for the Alabang Reclamation Project. Sabi ng isang batang executive. We are ready to proceed upon your signal. Tumingin si Eliana sa mga taong nakapaligid sa kanya sa mesa. Ang mga bagong pinuno ng departamento, mga taong pinili niya base sa integridad at galing, hindi sa pagkampi. Tumango siya. Proceed, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit puno ng awtoridad. I want weekly progress reports. Yes, ma'am. Pagkatapos ng meeting, lumabas siya sa balcony ng kanyang bagong opisina. Mula roon, tanaw niya ang abalang mga kalye ng Makati. Ang mundo ay nagpatuloy na parang walang nangyari. Ngunit para sa kanya, ang lahat ay nagbago. Sa mga unang linggo pagkatapos ng iskandalo, ang kumpanya ay halos bumagsak. Nawala ang tiwala ng mga investor at marami sa mga kliyente ang umatras. Ngunit hindi sumuko si Eliana. Ginamit niya ang lahat ng kanyang natutunan sa tabi ni Miguel. Idinagdag ang sarili niyang talino at ang integridad na kailanman ay hindi nito tinaglay. Isa-isa, kinausap niya ang mga investor. Isa-isa, ibinalik niya ang tiwala ng mga kliyente. Ipinakita niya sa kanila hindi lamang ang isang bagong pangalan, kundi isang bagong pananaw. Isang kumpanyang itinayo sa katapatan. Ang ganda ng view, di ba? Napalingon siya. Nakatayo sa may pinto si Marco. May dalang 2 tasa ng kape. Ngumiti si Eliana, isang tunay at magaan na ngiti. Marco, kanina ka pa? Kararating lang, sabi nito. Iniabot sa kanya ang isang tasa. I just came from the courthouse, finalized the last of the paperwork. Officially, tapos na ang lahat. Salamat, sabi ni Eliana habang tinatanggap ang mainit na tasa. Sa lahat-lahat, hindi ko to magagawa kung wala ka. Nandito lang ako para itulak ka, sagot ni Marco. Ikaw ang gumawa ng lahat ng mahihirap na trabaho. Sumimsim sila ng kape sa katahimikan, pinapanood ang paggalaw ng syudad sa ibaba. Kamusta ka na? Tanong ni Marco. Ang totoo? Huminga ng malalim si Eliana. Okay na ako, sabi niya. At sa pagkakataong ito, alam niyang totoo ang mga salita niya.
May mga araw na naaalala ko pa rin ang sakit, ang galit. Pero paunti-unti, nawawala na. Napapalitan ng kapayapaan. Good, sabi ni Marco. You deserve it? Kinahapunan, pagkatapos ng trabaho, hindi umuwi si Eliana sa bahay sa Forbes. Ipinabenta na niya iyon. Masyadong maraming masasamang alaala. Nakatira siya ngayon sa isang simpleng condominium. Isang lugar na kanya lang. Ngunit ngayong hapon, sa ibang lugar siya pumunta. Nagmaneho siya papuntang Alabang, sa lupang pinagmulan ng lahat. Ipinark niya ang kanyang sasakyan at naglakad sa malambot na damuhan. Ang hangin ay sariwa. Ang araw ay papalubog na. Nagpipinta ng kulay kahel at lila sa kalangitan. Lumapit siya sa hardin ng mga rosas ng kanyang ina. Ang mga ito ay mas malago ngayon, mas namumukadkad dahil sa kanyang pag-aalaga. Hinaplos niya ang isang talulot ng pulang rosas. Hindi na ito ang kulay ng panganib o galit. Ito na muli ang kulay ng pag-ibig. Pag-ibig para sa kanyang pamilya. Pag-ibig para sa kanyang sarili. Nakatayo siya roon, mag-isa, sa gitna ng pamanang ipinaglaban niya. Ang babaeng minsay durog at talunan ay wala na. Ang babaeng minsay ginamit ang paghihiganti bilang kalasag ay wala na rin. Ang babaeng nakatayo ngayon ay buo. Siya ay si Eliana Salvador. Hindi na De Leon. Siya lang. At sapat na yon. Habang pinapanood niya ang paglubog ng araw, isang ngiti ang dahan-dahang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi ito ang mapait na tawa ng tagumpay sa gabing iyon sa villa. Ito ay isang nangiting tahimik, isang ngiting mapayapa, isang ngiti ng isang bagong umaga. At dito nagtatapos ang kwento ni Eliana Salvador sa kanyang matamis na ngiti sa isang panibagong umaga. Mga minamahal naming tagapakinig, mula sa kaibuturan ng aming puso, kami po ay taos-pusong nagpapasalamat. Salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng buhay ni Eliana. Salamat sa bawat hiningang pinigil ninyo, sa bawat luhang pumatak, at sa bawat galit na inyong naramdaman kasama niya. Ang pagsulat sa kwentong ito ay isang paglalakbay din para sa amin. Isang paalala na sa likod ng bawat sakit at pagtataksil, mayroong lakas na naghihintay lamang na matuklasan. Ang huling halakhak ay hindi lamang isang kwento ng paghihiganti. Ito ay isang kwento ng paghilom, pagbangon, at pagbawi. Hindi lang ng yaman, kundi ng dignidad at pagkatao. Isang paalala na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa pagbagsak ng iba, kundi sa pagtayo mo sa sarili mong mga paa, mas matatag at mas buo kaysa dati. Ngayon, nais po naming marinig ang inyong saloobin. Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? Anong aral ang inyong natutunan? Mangyari po lamang na i-comment sa ibaba ang inyong mga nararamdaman. Bawat isa po sa mga ito ay aming binabasa at pinahahalagahan hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Muli, maraming salamat po. Nagmamahal, Kwentong Puso TV.